Hey guys, it's Ashen and today we're catching up. We're gonna be talking about life lately, my music, and answering some fun questions. Let's go! Daily routine ko ngayon, same pa rin, pero since nagpe-prepare ako sa concert, nag-add ako ng isang vocalization. Dapat nag-vocalize ako every day. I think is kaya mo. Kapag naniwala ka sa sarili mo, kapag ginawa mo yung bagay na yon, nakasama yung buong puso mo, kaya mo. Lahat napapasaya ako ng lahat ng kahit anong bagay, masaya ako. Hindi, natawa ako ngayon. Ba't ako natawa? Since nagka-budget din ako ngayon, matagal ko na siyang gusto i-try, pero sobrang hindi siya abot ng budget ko nun. So ngayon parang naging blessed enough ako para makakuha, ma-experience yung hobby na yon. And surprisingly, nagustuhan ko siya, tennis. Ang dami kong gusto sabihin, hindi siya kaya na, pwede ko bang explain na lang? Okay. Siguro personal, kasi I really like yung message ng bawat kanta. And pangalawa is exciting. Kasi since first ever parang mini album ko siya and halos may mga kanta doon na parang kasama sa mga first ko talaga, like first ever single na ano mo, na para sa akin talaga, tapos merong first ever single din na ako naman yung nagsulat. So ayun, so kasali rin pala siya sa personal and so basta exciting siya kasi may sad song, tapos meron ding mas marami ding mga upbeats na kanta. And pangatlo is empowering. Kasi may isa dong song na parang about sa pagiging independent ng mga babae na kaya nilang i-achieve yung maraming bagay by their own efforts. Meron sa isa yun sa Nasan Ka Na, pinaka tumatak sa akin doon habang sinusulat ko yung hindi naman magiging masakit kung hindi naging masaya. Kasi parang kapag may experience mo, bakit ganito ako mag-react, ganyan. Kaya ganito ako mag-react kasi ganitong happiness yung naramdaman ko nung mga panahon na yun. So, ayun. And yung pangatlo is, ito yung pinakagusto ko, hinga. Sobrang ganda talaga ng message nung hinga for me. Kasi ito yung thought process ko noon, and I think dala-dala ko siya hanggang ngayon. And pinakagusto ko dito na, sabi dito, tinatago sa ngiti kahit hindi na okay, patas ka na lumalaban, pero bakit parang nalulunod? Sa dami ng nakaharang, unti-unti ka na lamang nauubos. When the sky feels humingang malalim, anumang pasanin. So, sa lahat ng, kasi minsan, di ba, parang kapag lagi kang okay sa lahat, parang hindi ka tinatrato ng tama, parang, okay lang yan. Parang ganon. Tapos minsan, parang noon, naisip ko na, kailangan ko bang maging ganito para like, matreat ako ng tama? Kailangan ko bang ipakitang lumalaban ako para hindi ako i-belittle ng ibang tao? Parang ganon. Pero, na-realize ko, like, after siguro a few weeks lang, after a few weeks na, hindi mo kailangan maging ganon. Kasi kapag ganon, kapag tinry mong maging matapang or lumaban para tratuhin ka ng tama, unti-unti kang magiging kagaya ng mga taong hindi ka tinatrato ng tama. So, magiging unaware tayo na, dahil sa parang magiging defense mechanism mo siya, hindi ka magiging aware na nagagawa mo na rin pala siya sa ibang tao. So, parang wala ka rin difference sa iba. So sobrang ganda ng kantang to kasi parang nire-remind ka na huwag kang lumaban or bago ka mag-react or bago ka magpadala sa mga emotions mo, huminga ka muna. Yan. Siguro kung ano talaga yung message ng kanta kasi bawat kanta naman iba-iba yung message. So sana
makuha nila yung message ng kanta and yun yung ma-feel nila kapag pinapakinggan nila. Kasi ibig sabihin, kung yun yung na-feel nila, nakanta ko ng maayos, na-deliver ko ng maayos. Praying talaga. Kasi ako, marami nang nakakaalam sa inyo na sobrang mahihain talaga ako and maraming like yung doubts ko sa sarili ko minsan nangingibabaw siya. So kapag nagpe-pray ako, mas nare-relax ako, mas nagiging calm ako and ayun, nagiging mas smooth na lahat. I think lahat ng prods. Kasi bawat prods may kanya-kanyang atake and ibibigay talaga namin, hindi lang ako, namin lahat ng 100% namin for every prod. Sa akin na part is nung na-receive ko na yung like yung mga songs for the concert, parang na-excite ako and na-hype ako na, uy, ang ganda nung areglo dito, ang ganda, sobrang pang-concert talaga, parang feel na push, parang ganon. And hardest siguro kapag malapit na yung concert. Kasi parang minsan gusto mong lumapit na para tapos na, para di ka na kinakabahan, ganun. Kasi hanggang ngayon, araw-araw kinakabahan talaga ako. Pero kapag malapit na yung concert, I feel like mas doble yung kaba at yung fear, yung mga what ifs mo sa utak mo. So, yun. Sana malagpasan natin. Praying lang din. Kasi ako talaga yung tipo ng tao na lagi akong, feeling ko kailangan ko lagi ng masasandalan, ng matatakbuhan, ganun. So, kapag mga kinakabahan ako, pag mga ganyang bagay na hindi mo na makokontrol talaga or hindi ka na matutulungan ng mga tao sa paligid mo, nagpe-pray talaga ako. Nakasulat ako ng kanta. Kasi wala talaga siya sa list ko na, and hindi ko talaga in-expect na kaya kong gawin yon. So, sobrang proud ako. Like, ang sarap sa feeling sabihin na, sinulat ko yan. Super bilis, sobrang na-amaze ako kay Sir Tyro kasi sobrang bilis niyang gumawa. Like sa recording, sa pagsulat ng kanta, sa paghanap ng melody sa kanta. Parang minsan ako yung nahihiya maging slow kasi shucks, kailangan kong sabayan, kailangan kong pumick up agad. Pero at the same time, hindi niya pinafeel sa akin na, uy, you're taking too much of my time na, or uy, ang hirap mo turuan, ganun. Hindi. Sobrang gaan lang niya katrabaho and alam mo yun, marami ka talagang matututunan. Minsan kasi umaatake pa rin yung pagiging mahiyain ko. Like, hindi ko alam, siguro depende kung ano yung naset ko sa utak ko. Pero pag nabibigla ako, parang umaatake yung pagiging mahiyain ko. So, hindi ko alam, hindi ko masasagot kung may something ba ako na naging confident. Siguro, mas confident pa ako ngayon, maunang mag-approach sa mga tao. Like, kasi alam, before, di ba, parang pag-approach ka, nakakahigan, hindi ako papansinin, hindi mo ako kalala niyan, gano'n. Pero ngayon, parang mas kailangan, kasi di ba, mas kailangan sa amin na mauna kang mag-hi. And ngayon, parang yun yung naging, ko na, uy, mas madali na akong makakapag-approach ngayon sa mga tao. Kahit sino, pwede ko na mag-hi, saya-saya lang. Hello po, gano'n. Siguro, kasi alam ko sa sarili ko na mas magagawa ko yung mga bagay kapag tulong-tulong. So, aware ako na kailangan ko ng tulong ng ibang tao. And siguro additional din doon is by reading my Bible every day. Kasi alam mo yun, parang hindi lang siya reminder eh. Para din siyang, na-check ko din yung heart ko or kung paano ako mag-isip every day. So, parang, ayun, ako correct na. Para kaming may, accountability with Jesus every day. Ayun. Ayan, to my supporters, thank you so much for supporting me. Thank you for being happy whenever I'm happy. Thank you for believing in me. And alam mo yun, kasi kung wala kayo dito, ginawa kasi nilang
ipangarap yung pangarap ko. So, sobrang maraming salamat. Sobrang laking bagay nun sa akin. And I hope you guys are always happy and may you continue to be a blessing, hindi lang sa akin, kundi sa mga tao sa paligid nyo. And that's it for this video. For more content like this, follow and subscribe to VAA YouTube channel and all social media platforms.